Nagbabagong buhay na raw si Congressman Manny Pacquiao at sa halip na magbisyo, pag-aaral ng Biblia na raw ang kanyang pinagkakabalahan. Kaya sa tingin ng kanyang spiritual coach, posible na rin maging pastor ang pambansang kamao sa hinaharap. Saksi si JP Soriano. Hindi lang isa, kundi sangkaterba ang mga manok na panabong noon ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Pero isinantabi na raw ng boksingerong kongresista ang pagkahilig sa mga yan. Gayon din sa iba pa niyang mga bisyo. Mas maganda na rin daw ang relasyon ni Manny sa kanyang mag-iina. Kinalimutan na natin yun. Yung old Manny Pacquiao is patay na yun at yung new Manny Pacquiao na. Ang pagbabagong ito, milagro kung ituring ni New Life Christian Center Pastor Jeric Soriano, anak ng yumaong aktor na si Nestor De Villa at ngayon spiritual coach ni Manny. Paniwala ni Soriano dahil ito sa pagsasapuso ni Pacman sa Biblia. I could see that there was a hunger in his face. Ano pag upo niya, yung likod niya hindi nagsasandal dun sa upuan. Talaga intense siya, talaga into the Bible study siya talaga. Lahat ng mga verses ng Bible na pinoproject ko sa screen, talaga, note-take niya, talaga inaano niya, sinusulat niya lahat. So just from his face, just from his body language alone, wow, you can see na gutom na gutom siya, uhaw na uhaw para sa salita ng Panginoon, at saka talaga parang siyang isang sponge na he's taking in everything. Katunayan, ang mansyon ni Pacquiao sa General Santos nagmistulang worship house. Araw-araw na rin daw kung mag-text ng religious messages si Manny kay Pastor Jeric. Kwento niya, nagkakilala sila ni Pacman habang gumagawa ng commercial na siya ang direktor. Pero hindi raw niya inaasahang ipapatawag siya ng isang kaibigan para mag-Bible study kasama si Pacman, na ilang beses na raw naulit. Siya na mismo tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, Manny, yes. Pastor, kailangan, kung pwede lang, kung pwede ka sumama sa akin sa Gensan. Oo, bakit naman? Hindi kasi yung mga tinuro mo dito sa bahay ko, dito sa Laguna, kailangan malaman yan ng mga family ko, mga friends ko, mga iba-ibang tao sa Gensan. At sa galing daw nito sa pagkabisa sa Biblia, di raw imposibleng maging pastor si Pacquiao na paniwala ng pastor ay binago ng Diyos. Oh, Manny is very serious. He doesn't quote verses or read the Bible just for fun. It is not a show. It is the real thing. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sa Showbiz Saksi, dinagsa ng Filipino fans ang advance screening ng The Hunger Games sa isang mall sa Quezon City. Inabangan ng pelikula lalo't ang tampok dito mga batang magtatagisan po para manatiling buhay. Narito ang report. Sa isang mall sa Mandaluyong, di magkamayaw ang fans na buwan daw inintay para sa premiere screening ng American movie na The Hunger Games. Kabilang sa mga nakipila ang kapuso actress na si China Hortaleza. So I'm very excited and I want to see how it's going to translate into film. Batay ang pelikula sa unang nobela ng The Hunger Games trilogy ng author na si Suzanne Collins, kung saan 24 na batang tributes mula sa iba't ibang distrito ng futuristic Amerika ang magtatagisan para manatiling buhay. Ang bidang si Katniss na ginampanan ng aktres na si Jennifer Lawrence ay binoluntaryo ang kanyang sarili bilang kapalit ng kanyang kapatid nang mapili itong tribute. Kasama ang kanyang partner si Pita na ginampanan naman ni Josh Hutcherson, hudyat ito ng simulan ng pakikipaglaban ni Katniss di lamang sa kanyang mga katunggali kundi maging sa mapang-aping pamahalaan ng panem. Kabilang din sa cast si Liam Hemsworth, nagaganap na si Gale, ang kababata ni Katniss na may gusto sa kanya, gayon din ang singer na si Lenny Kravitz bilang ang stylist na si Sina. Siyempre pa, kanya-kanyang pili ng mga manonood ng pinakahihintay nilang mga eksena. The part where Katniss will be with Pita, she'll be caring for Pita. The fighting, mostly the fighting. The chemistry between them for Pita and Katniss. Para saksi, Rida Reyes, nag-uulat. Samantala sa mahihilig sa matatamis pero nagpipigil dahil sa panganib ng diabetes at iba pang sakit, swak ang mga dessert na sugar-free. Kasing sarap daw pero hindi sintaas ang sugar content sa ordinaryong asukal. Narito ang report. Takam na takam ba kayo sa chocolates, cake at iba pang matatamis? Ingat lang sa ating blood sugar mga kapuso dahil baka diabetes ang bagsak nyo. Sa tala kasi ng Food and Nutrition Research Institute, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may diabetes mula 2003 hanggang 2008. Pero dahil marami pa rin ang may sweet tooth,
Nakaisip ang ilan na gumawa ng sugar-free drinks and goodies. Ang isang individual, lalo na yung diabetic, pagka kumakain siya ng sugar-free foods, mas lesser calorie yung nakoconsume niya. So, ibig sabihin, yung unang risk factor na obese or pagiging overweight or obese ay nasusolusyonan. Halimbawa na lang itong mango walnut tort at mango cream pie. Gawa raw ang custard nito sa isang klase ng artificial sweetener. Kasing sarap ngunit hindi sindami ng sugar content ng ordinaryong asukal. Yung ginagamit namin ngayon, it's very close to yung baking with sugar. It will not affect yung mga people who are watching their sugar intake. Meron ding sugar-free chocolate fudge cupcake at chocolate cookies. I have not tasted the sugar. And it's good because there's not much sweet taste. You have a peace of mind that you're eating something that has no sugar. Kung cakes ang hanap nyo, bakit hindi subukan itong organic cakes na ginagamitan naman ng coconut sugar? What we use is the coconut sugar, which is low glycemic index, which is diabetic friendly. I gear more on this, yung mga healthy foods, no, na I can enjoy to a certain extent and at the same time, I don't abuse myself also. Pati mocha frappuccino at butterscotch cream frap, meron na ring sugar-free. Habang ang pampatamis naman sa lemongrass tea na ito ay honey. Ang mga yogurt na ito, bukod sa fresh mango at fresh banana, pinapatamis din ng cocoa sugar. It's becoming a trend na healthy is the best way to go. Para sa Saksi, Jam Santay nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, pagkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Clavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.